Hello guys! Welcome to my channel. It's Lindsay! Kamusta po kayong lahat? Sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to my channel, Lindsay Vlog. For today's video guys, i-share ko sa inyo based sa aking experience na ano nga ba ang pag-uugali na gusto ng mga employer sa kanilang helper. Ano nga ba yun? For today's video guys, yan ang pag-uusapan natin. Diba guys, bago tayo mag-apply dito sa abroad or dito sa Hong Kong, makikita natin na ang employer natin napakabait sa atin, pero hindi pa yan guys, hindi pa yan ang madatnan mo dito. Huwag kang mag-expect na gugustuhin ka nila kaagad. Mostly kasi sa atin guys, pag bago pa lang sa amo, nininervous tayo, hindi natin alam kung ano yung gawin natin. Tapos, pag inutusan tayo ng amo natin na medyo matapang ang mukha, parang nakakalimot tayo, hindi na natin alam kung ano yung gawin natin. Kasi iniisip natin na baka mali yung ginawa ko, baka may mali na naman ako. Wag guys, huwag kayo mag-isip ng mga negative. Dapat lagi tayo positive. Dahil pag negative yung iniisip natin, talagang madadown tayo, mas stress tayo. Napakarami ng work natin sa buong araw na yan. Kaya pag positive yung iniisip natin, positive vibes din yung papasok sa atin. Dahil pagdating mo dito, i-observe ka pa nila kung ano yung pag-uugali na mayroon ang kanilang helper. Ito guys, sabihin ko sa inyo kung ano yung tips na magustuhan ka ng iyong amo or gusto ng mga amo sa kanilang helper. Diba lahat tayo, gusto naman natin na matapos yung kontrata natin. Ito na yung tips. Una, kailangan lagi kang nakasmile. Yan ang gustong-gusto ng mga employer dito guys. Lagi kang nakasmile. Kahit na pagod ka na, kahit na hindi maganda yung mood mo, smile ka pa rin. Dahil yan ang gusto nila na kahit pinapagalitan ka nila, nakasmile ka pa rin. Parang hindi ka affected. Mapakita mo sa kanila na kahit nagagalit, kahit marami kang trabaho, pero nakasmile ka pa rin. Yan ang gusto nila sa kanilang mga helper. Na parang palaging happy. Dahil pag helper nila ay laging nakasmile, iniisip nila na happy ka sa mga gawain mo, happy ka na mag-serve sa family nila, kaya gugustuhin ka nila. Tips number 2, hindi ka sumasagot sa kahit anong galit sa'yo ng amo mo. Ang ibig sabihin dahil iisipin nila na mabait ka, may respeto ka, especially pag mayroon kang popo or yung tinatawag natin na grandma. Halimbawa, nagagalit yung grandma dahil dito sa Hong Kong, yung mga grandma dito palagi nagagalit, ayaw ang ganito, ayaw ang ganyan. Kaya normal lang yan na magagalit sa'yo. Pag ginusto ka ng grandma, gugustuhin ka rin ng employer mo. Unless lang na talagang hindi na kaya, may tamang rason ka naman na sasagutin sila, go ahead, pwede mong gawin yan. Pero pag alam mo na mali ka, huwag ka nang sumagot. Yan ang gusto nila. Number 3, hindi makakalimutin. Dito kasi sa Hong Kong guys, ang dami-dami ba naman nating trabaho, ang dami-dami nilang utos, pero ayaw nila na makakalimutin yung helper nila. Yan ang gusto nila. Kasi dito pag makakalimutin ka, marami kang mali na magawa. At saka hindi ka nila gugustuhin. Dahil dito kasi guys sa Hong Kong, yan ang gusto ng employer na maging helper nila, yung hindi makakalimutin dahil siyempre nagtatrabaho sila pag sa araw, kaya kailangan nila ang mapagkatiwalaan na helper. Halimbawa, pumunta ka ng market, hindi mo makakalimutan yung mga kailangan mong dalhin, especially yung susi, diba? Dahil mayroon nangyari dito na masyado siyang makakalimutin, dinarminate siya ng amo niya dahil lumabas siya, naka-open stove. Lumabas siya, nakalimutan yung susi. Yung amo niya, nasa holiday,
hindi sila makapasok ng alaga niya. Yung ginawa niya, tinawagan niya yung amo niya, tinawagan yung kapatid niya na puntahan ng bahay, tapos buksan yung pintuan. Kaya, especially pag mayroon tayong alaga, gugustuhin ka ng amo mo. Gusto nila yan guys, pag hindi ka makakalimutin. Ayaw nila yung helper nila na makakalimutin. Tips number 4, mahaba ang pasensya. Yan ang number 1. Kahit gaano kadami ang problema natin, kailangan natin habaan ang ating pasensya. Kahit ano kadami ang dinadala nating mga stress, kailangan talaga na mahaba yung pasensya natin dahil yan ang gusto-gusto ng mga employer dito. Yung katulong nila ay pasensyosa dahil isipin nila na naiintindihan mo sila. Siyempre guys, nagtatrabaho din sila parehas natin. Kaya hindi maiwasan na pinapagalitan din sila ng boss nila. Kaya pagdating nila sa bahay, hindi maganda yung mood nila. Kaya minsan binubutong nila dyan sa helper or sa mga kung ano yung nakikita nila na mali mo. Kaya kung mahaba yung pasensya mo, gustong-gusto nila yan. Especially pag mayroon kang alagang bata, tapos yung makukulit yung alaga mo, pero parang kaya mo silang i-handle, nahabaan mo yung pasensya mo dahil nakikita nila na kahit gaano ka kamulit yung mga anak nila, pero kaya mo i-handle. Kaya magugustuhan ka nila guys dahil pwede ka nila mapagkatiwalaan at hindi ka nila determinate. Ikikip ka nila hanggang ilang years na gusto nila pag yan ang nakita nila sa'yo. Tips number 5, honest yung helper. Yan ang number 1 na hinahanap ng mga employer dito guys sa Hongkong, yung honest na employer. Halimbawa, nakabasag ka ng mga gamit nila, diba? Tatanungin ka na saan yung gamit ko? Sabihin nyo guys yung itago yan na be honest guys. Yan ang gusto nila. Based kasi sa experience ko guys, nagpa-check kasi ako ng mata ko sa optical. Tinanong ako ng amo ko kung magkano yung binayaran niya. Tapos, diba, binigyan niya ako ng extra dahil sabi niya okay lang na siya magbayad ng extra. Kaya yung binayad niya sa akin is 200 extra. Tapos nung binigyan niya yung sahod ko, tinanong niya ako kung magkano yung extra. Kaya yung sinabi ko na 200 extra, yun ang binigay mo sa akin. Siyempre guys, alam naman niya yung na 200, pero gusto lang niya i-test ka. Gusto lang niya na i-try ka kung honest ka, kung binigay na niya or hindi. Pero alam niya yun na 200. Pero gusto lang niya tanungin ulit. Tapos guys, tinanong na naman niya ako ulit. Diba, halimbawa maraming holidays. Kaya minsan, diba, pinapa-OT ka ng amo mo. Minsan, hindi ka pinapa-day off dahil kailangan kanila mag-work sa kanila. Halimbawa, one day na OT sa kanila. Tatanungin ka niya kung this month, mayroon ka bang OT or wala. Kaya ako naman, siyempre, be honest, sabihin ko na hindi ako nag-OT. Pero alam naman niya yun, guys, na hindi ako nag-OT sa kanya. Alam naman niya yun. Pero tatanungin pa niya ako dahil talagang gusto mo na honest ka o hindi. One time nag-OT din ako sa kanya. Tinanong niya ako kung ilang araw daw ako nag-OT sa kanya. Pero alam naman niya yun na one time lang ako nag-OT sa kanya. Pero tatanungin pa. Dahil ganyan sila dito, guys. Tatanungin nila kung ilang beses. Pero alam naman nila yun. Gusto ka lang nila i-try or kung honest ka or hindi. At isa pa guys, siguro mostly sa atin na na-experience natin ito, hahanapin sa'yo yung food na binigay na sa'yo. Pero alam naman nila yan guys na binigay nila sa'yo. Pero tatanungin pa, tinatry ka lang nila kung honest ka o hindi. Tips number 6, hindi nagre-reklamo, hindi reklamador. Yan guys, ang gustong-gusto din nila. Dahil halimbawa, pag nag-day off ka, hindi tayo allowed mag-work sa day off natin. Pero may mga amo kasi guys na inuutosan ka na, halimbawa, saglit lang naman, halimbawa, pwede ba, gawin mo muna ito, huwag kayo guys magreklamo. Diba, ang punta natin dito, trabaho, tapos, para matapos natin yung kontrata natin,
Kaya pag inutusan tayo ng amo natin na sa oras ng day off natin, kung magaan lang naman ang pinapagawa sa atin, gawin na lang natin. Dahil yan ang gusto nila na hindi ka nagre-reklamo. Tapos na yung work natin, tapos kapagin ka, sabihin na, can you do this for me? Can you help me do this? Ganyan guys, huwag kayong magreklamo. Dahil part lang yan ng work natin dito sa abroad. Pag natapos mo na yung kontrata mo, pwede ka nang pumili ng amo na hindi pala utos. Pwede ka nang pumili ng kung ayaw mo na walang alaga, pwede ka pumili pag natapos mo na yung kontrata mo. 2 years lang naman yan guys. Mabilis lang ang 2 years. Kaya kunting tiis lang. Dapat kailangan dito tayo sa abroad, matiisin tayo sa mga klaseng work na pinapagawa sa atin. Kaya natin yan. Mas mahirap ang trabaho sa Pilipinas kaysa dito sa abroad. Dito sa abroad, pag wala yung amo, pwede ka magpahinga. Pwede tayo magpahinga, pwede tayo mag-relax, kahit saglit. Pwede. Sa Pilipinas, marami tayong pahinga, pero wala tayong sweldo doon sa Pilipinas. At saka, mahirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas, guys. Kaya, kung kunting oras lang naman na kunin ng amo mo na utusan ka ng extra work, okay lang yun. Hindi na tayo magre-reklamo. Dahil yan ang gusto nila. Gustuhin ka nila guys pag ganyan ka. Dahil iisipin nila na mabait to, masipag to, hindi nagre-reklamo. Ipaproud ka pa sa mga friend nila guys. Yung mga employer dito guys, nag-uusap-usap din yan sa mga office mate nila, sa mga co-worker nila, sa mga colleague nila. Nag-uusap-usap din yan. Kino-compare din nila yung helper nila. So, pag ganyan tayo, siyempre, ipaproud din nila yung helper ko, yung ganito mabait, napakapasensyosa, kahit utusan ko siya ng extra work, hindi siya nagre-reklamo. At saka, tips guys, pag inutusan ka ng amo mo na day off mo, na gawin mo to, gawin mo guys, sigurado yan, pag sahod mo may extra ka, may extra pay ka, kahit $30 or $20, bibigyan ka niya yan pag kita niya na bilang sa'yo na mag-work sa kanya. Kaya tiis lang tayo dahil kailangan din natin kunin yung loob ng mga amo natin. Ganyan din sila guys, gusto din nila na okay yung katulong nila, okay yung helper nila, na yung parang pag nakita ka ng amo na nakasmile at hindi nakasimangot, tapos natatapos mo yung mga work mo, malinis, happy din sila guys kahit na mahirap din yung work nila. Pagdating nila sa bahay, happy din sila pag yan ang nakikita nila sa kanilang helper. Dahil hindi lang makuha mo ang loob ng amo mo, pati yung trust nila nakukuha mo rin. At kung magustuhan ka ng amo mo, talagang matapos mo rin yung kontrata mo at maka-i-extend ka pa nila. Dito guys sa Hong Kong, open ang termination dito guys. Kaya kailangan natin kunin ang loob ng amo natin. Dahil pag hindi, at palagi tayong mali, ayaw nila yung mga ginagawa natin, hindi tayo katagal sa amo natin, i-terminate nila tayo. Kaya kailangan din natin ng work, kailangan natin ng employer. Ganun din sila guys, kailangan din nila yung helper. Kaya siyempre kailangan din nila, may mga standard din sila na gusto nila makita sa kanilang helper. Ganyan din tayo na mga helper. May mga ugali din na employer na gusto natin. Gusto din natin na mabait yung employer natin, palaging masaya, yung happy sa mga ginagawa natin, happy sila sa mga trabaho natin. Gusto din natin ng mga helper na happy yung amo natin sa atin, di ba? Kaya ganyan din sila guys. Yan lang po ang matips ko sa inyo sa araw na ito. Comment lang sa baba kung mayroon kang itanong. Thank you for watching. See you on next video guys. Please subscribe to my channel, Lindsay Vlog. See you. Bye-bye!